Ito na po mga kaibigan, mga kasolid North, tapos na po nating ma-install po ang manifold po ng water return pipe para po sa ating water heater. Give it up for the one and only. Isang magandang umaga po sa ating lahat mga kaibigan, mga kasolid North. For this video ay mag-install po tayo ng manifold para po sa hot water return pipe para po sa ating industrial heater. Ito po matatagpuan po sa rooftop ng Heatpit Lily Gym dito po sa Aruba, sa Kaka Aljuf. Ayan po mga kaibigan, nakikita nyo po, nilinis po natin ang ating mga tubo para po ikabit po dito sa ating elbow. Make sure po na linisin po na natin ang ating mga fittings or mga tubo bago natin ilagay sa ating elbow para po sigurado pong kakapit at hindi po magkakaroon ng leakage. Ayan po mga kaibigan, kita nyo po, maglalagay na po tayo ng glue sa ating elbow. Then ang ating pipe. Ngayon po ang paglalagay po ng tubo dyan po sa ating elbow ay kailangan po medyo ikutin po para po kung meron mang bubbles matatanggal po siya. Kasi pag hindi po yan natanggal yung bubbles ay ayan po, kuminsan po yan nagdahilan kung bakit nagkakalikage po yung ating mga pipe. Lalo na pag ganitong mga glue, gumagamit tayo ng mga glue. Pag sa mga PPR pipes or fittings, hindi mo problema po kasi po lusaw na po yung surface ng mga tubo pag PPR. Hindi gaya dito po pag gumagamit po tayo ng mga glue or even sa rubber phosphate, kailangan din po talagang paikutin para po mag-fit po yung rubber doon sa ilalim po ng fittings. Yan. Tapos na po natin ang dalawa nating pipe, ang ating dalawang elbow. So, dito po ilalagay muna natin pansamantala para makuha natin yung magandang label at magandang figura niya. Ngayon po, maglalagay na po tayo dito ng T. Pero linisin muna natin ang ating T. Ayan, kitang-kita niyo po. Linisin natin ang ating T at syempre linisin din po natin ang ating tubo. Ang isa sa mga dahilan kung bakit gumagamit po tayo ng cleaner, aside from nalilinisan na po yung surface ng tubo at saka mga fittings natin, ito ay pinapalambot din niya po yung surface po ng outer surface ng tubo or fittings para po pag nagyayan po ng glue ay maganda po ang kung ano niya, pagkadikit po niya. Ayan na po mga kaibigan, maglalagay na po tayo ng glue dito po sa bandang tubo. At yung T naman po ay sasalpak na po natin. Ayan. Kita nyo po, pinaikot po natin. Ito po. Ito po ay isang manifold po ng hot water return pipe para po sa ating water heater. Yung una po dito mga kaibigan na pinalitan ko po ay usually ito ay papalitan ko po ito mga kaibigan, mga kasolid North. Dala po yung nauna po dito, nasira po, dala po ng masyado pong mainit po yung temperature ng ating heater. May nakialam po kasi na naglagay po ng yung maximum heat po niya. Pinakialaman po, in-adjust po nila. Then, problema po, madalang po ginagamit itong heater. So, ang nangyari po, siyempre hindi po nare-release po yung tubig dyan sa tubo. Ayun, nag-stagnant. Ayan po, yung mga tubo po ay lumubo po sila at nagka-bend, nagkalundo-lundo. Yan po sa bandang ibaba. Yan sa aking gagawin or natapos ko na pong ginawa mga kaibigan, mga kasolid North po, yung mga tubo po na 1/4 at saka 1 inch ay mga nasira po mga kaibigan. Nasira po lahat, lumubo lahat pati fitting. So, ang ginawa ko po ay pinalitan ko lahat. Nag-quotation po ako ng mga gamit at yun po ang pinabili ko. Then, nung nabili, tsaka po ako bumalik dito at nilagay ko na po. So, lahat po ay nailagyan ko na po para po sa kanilang shower. Yung shower na yun ay bali 7 po yun. So, napalitan ko na po lahat.
yung sa source po ng hot water pipe at saka yung return pipe po niya, napalitan ko na po lahat. So ang gagawin ko na lamang po ay yung dito sa rooftop mga kaibigan. Yung dito sa rooftop ay kailangan na po natin gawin po itong manifold po niya for return. Then after nito, pag natuyo na po itong ay nagawa po natin, pwede na po nating start ang ating water heater. Ayan, kita nyo po, magmamarking po tayo sa tubo para po maganda pong itsura. Yan po natin ilalagay po yung ating gate bulb. Terminating bulb po yan, ilalagay po natin dyan mga kaibigan. Yan po yung gamit ko pong cutter. Hindi na rin po magandang gamitin itong cutter ko na to kasi luma na. Kailangan na rin magpabili. Ayan. Pero mas maigigit pa na rin to kaysa sa gumamit po ako ng hacksaw blade. Mas maganda po yung pagkaputol niya. Makinis po. Ayan. By the way, ako po isang sobero. Skilled plumber dito po sa Saudi Arabia, dito po sa aming kumpanya. Mag 11 years na rin po ako this coming March dito sa aming kumpanya. Saratacnia Company. Ayan po. Ayan po, lalagyan na po, linisin na po natin ang ating mga mill elbow or mill adapter I should say. Ayan, mga mill adapter po yung lalagay po natin dyan. Nailagay ko na po dyan, magkabilaan po dyan po sa ating gate bulb. Ayan po, maglagay na po tayo ng glue. Unahin po natin dito sa looban po ng mill adapter. Kasi po, yan po yung mas matagal pong matuyo kaysa po dyan sa bandang babaw po ng tubo. Then, ilagay na po natin. Then, kailangan natin medyo paikutin. Gaya nga ng sinabi ko po kanina, kailangan pong medyo paikutin para po pag may bubbles po ay matanggal. Ayan po mga kaibigan. Minamadali ko po ang pagtatrabaho ko po nito. Dala po ng mayroon pa akong gagawin po dito sa kabilang site po namin. Mayroon pa akong nag-aantay na trabaho sa mismong Aldiof University. Maglalagay po ako ng ating no return bulb doon sa ating sewage pipe kasi nga po nakita ng consultant nagpapalagay siya, so wala tayong magawa kundi sundin po yung gusto niya. Then maglalagay po tayo ng additional clean out. Ang sabi ko kasi doon sa dulo niya mayroong clean out na yan, sabi ko sa kanya, pero sabi niya aside dun sa clean out dun sa bandang dulo, maglagay ka pa rin ng clean out dito malapit sa manhole, sabi niya. So yun ang gagawin natin. Ang gagawin ko na lamang po, maglagay na lang po ako ng Y, tapos 45 degrees elbow, then maglalagay po ako ng ating magiging clean out. Maglalagay din po tayo ng plug and cap para in case of emergency, pwede po nilang buksan. Ayan po mga kaibigan, yung ating mga kick bulb, swing bulb po yan mga kaibigan. Lalagyan po natin ng reducer po yan. 1 inch by 3 port. Yan po kasi ay kukonekta po yan sa ating solenoid bulb. Maglalagay po tayo ng solenoid bulb yan po mga kaibigan, mga solenoid. Magkabilaan po yan. Yung kasing sa solenoid bulb, gagamit po tayo dyan ng union patente. Ang union patente na yan po, ang size po niyan ay 3 port mga kaibigan. Ayan po. Maganda po yung ginagawa po namin na glue. Talaga pong garantisadong makapit po yan mga kaibigan. Yan po sa atin sa Pilipinas, mag-ingat-ingat na rin po tayo. Kasi may mga nailtics na pong peke. Yan po ay experience ko po nang ako ay umuwi. Nagbakasyon po kasi po, inayos po ako sa aming kusina. Then, nung bumili po ako ng nailtics, dalawa. Yung 1 port or 250 ml yata yon. Then nung ikakabit ko na po, maglalagay na po ako ng glue sa ating PVC pipe. Nagbabubbles po siya, tapos ang tagal. Inaantay ko na nga ng kahit 3 minuto o 5 minuto para ako magiging fit na po at mag-dry po ay hindi na po matatanggal, pero pag ginalaw ko po natatanggal. So nag-decide po akong balikan po yung binilhan ko pong binilhan ko po ng ating Neltex. Ang sabi ko sa kanya, bakit hindi kumakapit po yung tubo na ginamitan ko ng Neltex na binili ko dito, sabi ko sa kanya. So ang sabi niya, bakit? Ang sabi niya, baka piki po itong nabili ko sa inyo kasi nanood po ako ng mga
sa tutorial po sa YouTube. So may nalaman ako talaga palang peke. Peke po yung Niltex na nabili ko. So ang ginawa niya, wala siyang magawa kundi balik po yung pera na pinabili ko po ng Niltex. Buti ka mo yung isa pa lamang po yung nagamit ko. So bali, dalawa rin po yung ibinalik ko sa kanya at ibinalik niya po yung aking pera kasi hindi ko rin naman magagamit mga kaibigan, mga kasolid north, di ba? Ayan po. Ang paglalagay po ng swing valve ay titingnan niyo po yung araw kung saan pupunta po yung tubig at dapat po patulak po. Kasi pag yan po ay na-block, hindi na po papasok po yung tubig. Ayan. Kaya pag sa pagkakabit po ng swing valve or kick valve, dapat po ay make it sure na yung lalagyan po natin ay yung tamang direction po ang kanyang pupuntahan. Ayan po mga kaibigan. Maglagay ulit tayo ng glue dito po sa ating male adapter. Ito po ay 1 inch po siya mga kaibigan. Ang 1 inch ilalagay po natin dyan. Tapos yan po ikakabit po doon sa ating male adapter din po ng gate valve. Ayan po. Nag-umpisa po ako maging tubero dito po sa Saudi Arabia way back 2014. Ayan. At sa awa ng Panginoon, sa pagiging tubero ko within 11 years ay isang kumpanya pa rin po yung aking pinapasukan. Sa totoo lamang po, dito rin po ako natuto ko ang pagiging tubero. Dala po sa Pilipinas ay hindi naman po tubero po yung aking trabaho po dyan dati. Ang trabaho ko po dyan dati po ay isang boiler operator. Kumbaga naglakas loob lamang po ako na mag-apply dito sa ibang bansa nung ako po ay in-interview. At syempre, kahit paano may knowledge din po tayo sa pagiging tubero kasi isa po tayong maintenance dati. So, pag may yung mga madali ang trabaho sa pagiging tubero, maglagay po ng faucet or any plumbing works ay nagagawa rin po natin. So, tamang-tama po nung ako po ay na interview at yung pinadrawing po kami at lalagyan po namin ng mga gamit, mga fittings, yung mga kailangan po para sa kusina. Nagawa ko naman po. So, ako po ay nakapasa po sa interview. Written interview at saka sa ating interview mismo or yung sa oral interview. Ayan na po mga kaibigan. Ang paglalagay po dyan ay kailangan po nating i-maintain po kahit papano para po pantayin po nating tumuyo po or matuyo po yung ating glue. Ang paglalagay po ng kick valve or swing valve po ay make it sure din po natin na naka-label po siya. Kasi kung minsan hindi naka-label yan, usually po ay normally open po yan. Kung minsan ay palagi pong nakabukas. Kaya make it sure na pantay po, naka-label po. Kahit po hindi po tayo gagamit po ng label, makikita naman po natin na kung maganda talaga yung pagkalagay po ng ating mga check valve. Ayan na po, nailagay ko na po yung dalawa mga kaibigan, mga ka-solid Mars. Linisin din po natin, syempre, para po maganda naman pong tingnan. Hindi yung lagay lang po ng lagay, tapos po marami pong dumi. Hindi maganda po yun. Ayan na po, ito na po mga kaibigan yung ating solenoid valve. Ayan, solenoid valve ay may makikita din po tayong araw kung saan pupunta po yung tubig. Ayan po, nakikita nyo po, mayroon po diyang magkabilaan po na union patente. Naglagay po ako ng union patente po dyan. Dalawa po yan. Ang size po ng union patente na inilagay po natin dyan ay 3/4 po mga kaibigan. Mga ka-solid Mars. By the way, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe Solid North Mix Vlog. At sa aking FB page po na Lakay Tubero TV. Ayan mga kaibigan, maglagay na po tayo dito ng ating 3/4 pipe para po yan po ay kakabit po sa ating union patente. Ang gamit po nating glue at cleaner po ay Glue Arab. Maganda po yan mga kaibigan. Yan po yung ginagamit ko po talaga. Sa matagal ko na rin dito po sa Saudi, yun yung ginagamit ko po. Glue Arab. Maganda po talaga. 100% po yan na talagang pag inilagay po yan ay ang bilis po matuyo. Ayan. With combination frame siyempre ng cleaner.
cleaner at tsaka glue po yan. Ayan na po mga kaibigan. So, ilalagay na po natin dito yung ating sa isang part po ng ating gate valve, maglalagay pa rin po tayo ng ating tawag nito reducer, 3/4 by 1 inch pa rin po, or 1 inch by 3/4 I should say. Ayan. Ngayon po ilalagay na po natin itong ating solenoid valve. Nakabang na po yung ating tubo na 3/4 pipe. Yan po ay papasok po dyan sa ating union potente. Ayan, lagay na po natin. Ang pagiging isang tubero po ay kailangan po talagang maingat. Make it sure na wala pong magiging leakage, kasi pag ang ginawa po natin ay magkaroon po ng leakage, malaki naman pong gastos, kasi po marami po tayong fittings na papalitan dyan. Lalo na po karamihan po dyan sa ginagawa ko pong yan po ay dikitan po, kasi po yung space po ay hindi po siya gaano maluwang. So yung pang fittings po dyan ay halos wala pong mga space na in case of emergency, in case na magkakalikage po ay magpapalit po tayo. So kailangan po nating make it sure na talagang swabe at syempre maging maganda po yung outcome po ng ating trabaho. Ayan po mga kaibigan, ilagay na po natin ang ating dalawang solenoid valve. So ang gagawin po natin, maglalagay ulit tayo ng dalawang terminating valve, gate valve dito sa bandang unahan. Pero lalagyan muna natin ng reducer yung ating male adapter, which is 1 inch by 3/4 pa rin. Ayan. Once again, please subscribe my YouTube channel, Solid North Mix Vlog, at ang aking Facebook page na Lakay Tubero TV. Ayan po mga kaibigan. Linisin po natin para naman po magandang tignan. Ako po kasi yung pang nagtrabaho mga kaibigan, at alam kong sa mga kapwa natin Pilipino, ito yung gustong-gusto ng mga employer po natin bilang isang Pilipino, ay pag nagtrabaho po ay malinis po. At siyempre, quality. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit tayo ay ginagustuhan o kinaaliwan po ng ating mga employer. Yung ugali po ng isang Pilipino, yung paggumawa po ay pulido at syempre malinis, at syempre lalo na yung Filipino skilled worker or any department po ay Filipino workers can play the roles without the supervision of their immediate superiors. Ayan po. Ang sa atin pong mga Pilipino, pag sinabi nilang ito ang gagawin po natin, ay gagawin po natin ng abot ng ating makakaya. May binibigay po natin ng ating 100% po na talento para po mapaganda at syempre may bigay po yung hinahanap po ng kumpanya na ating gagawin o serbisyo na ibibigay sa ating trabaho. Yan ang isa sa mga gustong-gusto po ng mga employer po sa ating mga Pilipino, na hindi nila makikita po sa ibang lahi kundi sa ating mga Pilipino lamang po yung pagiging loyal, dedicated sa ating mga trabaho. Ayan po. Dito lang po sa aming site ay wala po kasi akong immediate superior, or wala po talaga akong mechanical engineer na nakakasama. Kaya kung minsan po, pag may mga plumbing works na ganito po, ibinibigay na po nila sa akin yung kung minsan po may mga plano, lalo pag mga bagong plano, bagong project po, ibinibigay sa akin yung planos, then ako na rin po ang nagbabasa ng plano. Tapos pag may mga kailangang fittings, ako na rin po ang nag-order, then ipapasa ko po yan sa aming purchaser para siya po yung mag-order po sa Riyadh, kasi yung mga fittings po namin mga kaibigan, usually po ang aming mga ginagamit po dito po ay manggagaling pa po ng head office namin sa Riyadh. So kailangan ko pong ilista, babasahin ko po kung ano nakalagay po sa plano, then doon ko po makikita po kung anong kailangan mga fittings at mga kailangan gamit ang kailangan pong ilista. Ayan po mga kaibigan, dyan po maglalagay na po tayo dyan ng elbow at malapit na po tayong matapos. Ang pinakahuling fittings na ilalagay po natin dyan ay yung ating elbow.
Yan, maglalagay po tayo dyan ng double elbow, magkabilaan po yan. Then T at saka elbow, kukonek na po yan sa ating tubo, mga kaibigan, mga kasolid north. Yan, linis-linis pa rin po tayo ng ating male adapter. Ayan. At syempre glue, huwag natin kalimutan maglagay ng glue. Unahin po natin yung pinakaloob bago yung tubo. Kasi po dyan sa bandang tubo ay mabilis yan lamang po. Ayan, salpak na po natin. Linis. Syempre, huwag kalimutang linisin ang dumi. Then sa kabila na naman po tayo. Pair po ang ating paglalagay po ng mga tubo sa ating male adapter para po minsanan po hindi na po tayo pabalik-balik. Ayan. Then next na po natin ilagay ay din po sa dulo ng tubo maglalagay po tayo ng elbow. Ang size po ng elbow na yan ay 1 inch po siya, mga kaibigan. Then yan po ay T. Ngayon po susukatin po natin kung gaano kalaki or kahaba po yung tubo na ilalagay po natin sa in between T at saka sa elbow. Yan po sa bandang gitna po ay 2 cm po yan. Then sa loob po ng T at saka elbow ay 3 cm, 3 cm. So 6 plus 2, 8 cm po yun. Yan, linisin na po natin ang ating T at ang ating mga tubo para po make it sure na talagang maganda at mabilis po, organize po yung ating trabaho, mga kaibigan, mga kasolid north. Ayan, maglagay na po tayo. Ilagay na po natin yung ating mga tubo sa magkabilaan po na sa ating T. Ayan. Linisin ulit natin. Tapos po mamaya, pag natapos po yan, ipapakita ko sa inyo kung ano at paano ang nagiging resulta po ng ating ginagawa. Ang installation po ng hot return pipe, manifold po ng hot return pipe, pabalik po sa ating water heater, industrial water heater. Malaki po mga kaibigan po yung water heater po natin, malaki po yan. Ang water heater po natin ay nag-average po ng 500 liters. Malaki po siya. Kaya nga lang po, nagtataka kami kung bakit sila nagpalagay po ng malaking water heater nito. Kung ganitong magagamit lang po nila yan pag ganitong taglamig, pero pag taginit na hindi na po nila gano'ng nagagamit yan kasi yung tangke po natin dito sa rooftop, pag mainit ang panahon, mainit po yan, so hindi na po nila kailangan gumamit po ng heater. So bakit pala sila naglagay ng malaking heater kung gano'n lang naman pala? So mas maganda po dati, yung naka-install po dito po ay yung mga heater lamang po na nag-average po ng ng 50 liters. Naglagay po kami dito dati ng may 4 po dito, kaya lang pinalitan nila ng mas malaki. So yun naman ang po naging problema po, nasira po yung mga tubo natin kasi masyado pong mainit. Ayan po mga kaibigan, ilagay na po natin ang ating T. Lagyan na po natin ang ating mga elbow. Ayan na po. Bago natin, pag okay na po mga yan, tsaka natin higpitan po yung ating mga clamps bilang magiging suporta po ng ating mga tubo. Ayan po. Mabilis ang galaw po dyan para po hindi po matuyo po yung ating glue. Kasi po po yan, minsan na po yung paglalagay po ng ating glue sa ating elbows at sa ating mga tubo. Unahin po natin dito sa ating elbow. Siyempre, magkabilaan po yan. At dito na po sa ating tubo. Lalagyan na po natin ng glue. Kasi nalinis na rin po natin kanina. Then, sabay salpak. Magkabilaan po yan. Then, tingnan natin yung T, kung diretso ba yung nasa bandang ibaba. Pag nilagay po natin yung elbow ay maganda po. Ayan, okay na po yan. Then, next na po natin ay yung ating elbow. Sukatan muna natin kung gaano po kahaba yung tubo na puputulin natin. Ayan. Then, ang gagawin na po natin dito mga kaibigan, sukatan po natin ang ating elbow.
Ang ating elbow at ang ating salooban ng T po ay 3 cm po yan. So 6 cm. Ang ilalagay po dyan, ano po yan mga kaibigan, 0, 0 po. 0, 0 na po ang ilalagay ko pong tubo dyan. Ayan. Putol-putol tayo mga kaibigan ng ano po, 6 cm po na tubo. Ayan, nilagay na po natin. Nalinisan na po natin ang looban po ng T. So, linisan natin ang ating tubo at bago tayo maglagay po ng glue. Glue al-Arab. Ayan. Polo. Nalinisan po natin. Lagyan ng glue. Tapos silsalpak na po natin dito sa may bandang T. Ayan. Siyempre, paikutin natin para tanggal po yung bubbles. Then, ito na pong elbow natin. Ilagay na po natin. Minamadali ko po ito kasi may mga susunod ba akong gagawin. Doon sa isa pong site po namin ay kailangan ko pa pong palitan po yung sa fittings po ng or water pipe para po sa ating piping kasi po yung 8 inches po na fittings na elbow ay nagkaroon po ng problema. Nagka-leakage po, so kailangan po ng palitan. Bali, nag-order na po ako ng dalawang elbow. 8 inches po siya, PVC, at saka dalawang coupling. Hanggang ngayon po ay inaantay pa rin po namin. So, kailangan ko nating matapos ito. Then, balik po ako sa kabilang site po namin sa B10. Then, pagkatapos nun ay babalik po ako sa B1. Or E1, I should say. Para po palitan po yung isang P-trap na nagkaroon ng problema dala ng mga cleaners. Ayan po mga kaibigan. Ayan po mga kaibigan, mga kasolid North, tapos na po nating ma-install po ang hot return pipe manifold para po sa ating water heater. So, okay na po yan. Yung mga fittings na nagamit po natin dyan ay mga bago na po yan. So, ang na-steal lamang po or hindi na po natin pinalitan po yung ating mga terminating valve, yung 4 na gate valve at saka 2 swing valve, check valve po yan. Then, yung ating solenoid. Ayan po mga kaibigan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channels, please subscribe Solid North Mix Vlog at pag-share na rin po, likes and share. Maraming salamat po. God bless us all.